Dinala na sa bangko para ipasuri ang 300,000 pesos na nasunog sa Taguig. Mapapalitan pa kaya ito? May report si Oscar Oida. Labis ang panghihinayang ni Mark Joseph sa halos na abong 300,000 pesos sa sunog sa Taguig kahapon. Inutang niya ito sa kanyang tiyuhin, pambili sana ng pamasadang jeepney. Simula pa po kahapon, sir, hindi pa po ako nakatulog. Nagsisinkin pa rin sa utak ko yung pera na ganong kalaki po na bigla na lang mawawala sa isang iglap na para sana pantulong sa pamilya ko. Dahil may nakapagsabing baka palitan pa ito ng bangko, pumunta si Mark Joseph sa pinakamalapit na bangko. Pero di pa pinaiwan sa kanya ang nasunog na pera dahil may requirements. Ang sabi po ng manager, valid ID po tapos certificate na katunayan na nasunugan po kami. Ano sabi, may pag-asa ba daw? Wala pong sinabi kasi hindi rin po nila alam. Malay natin, awa ng Diyos. Baka may pag-asa pa. Meron ding pamantayan kung pwede pang mapalitan ang mga perang mutilated o napunit, nasira, nasunog, inanay o ginat-ngat ng hayop. Yan ang 3 S ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Una, size. Dapat may natirang 60% ng nasirang pera. Ikalawa, signature. Dapat may natirang alinmang parte ng pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At ikatlo, ang security thread na dapat kita sa pera. Kapag mayroong 3 S ang nasira o nasunog na pera, dalhin ito sa pinakamalapit na bangko. Ang bangko ang magdadala sa BSP na siya namang susuri at magdedesisyon kung mapapalitan pa ang pera. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.